Kumusta ang itsura nito? Hayan, mas maganda ng tingnan. Melinda, napansin kong may kaunting pagbabago sa iyo kumpara dati. Kapag prangka ang mga tao sa iyo, kaya mong tanggapin ang sinasabi nila. Mukhang natuto ka na talaga. Dati, masyado kong inaalala ang reputasyon ko. Kaya hindi ko kayang tanggapin na lang kapag may nanghiya sa akin. At magkakaroon pa ako ng mga pagkiling laban sa kanila. Huhusgan at itatakwil ko pa sila na talagang nakasira sa mga taong iyon. Nagkaroon lang ako ng kaunting kaalaman tungkol sa tiwaling disposisyon ko pagkatapos kong makaranas ng dagok at kabiguan. At saka lang ako naging handang tumanggap ng payo ng ibang tao. Mahalagang magkaroon ng ganitong karanasan. Pwede ka bang magkwento tungkol dito? Oo nga. Sige. Nagsimula ito noong Nobyembre ng 2017. Noong nahalal ako bilang leader sa iglesia. Noong una akong nakipagtipon o nakipagtalakayan sa mga kapatid, na ibahagi ko ang mga pananaw ko. At may kaunting liwanag sa pagbabahagi ko. Mataas ang tingin ng mga kapatid sa akin at magalang silang nakipag-usap sa akin. Kaya naramdaman kong mahalaga ako at talagang natuwa ako sa sarili ko. Paglipas ng panahon, napansin kong prangka ang kapareha kong si Sister Wendy sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. At minsan, direkta niyang binabanggit ang mga problema ko kapag naobserbahan niya ang mga ito. Halimbawa, noong hindi ko isinaalang-alang ang mga pangkalahatang usapin ng iglesia, sinabi niya ito at pinagsabihan niya akong pagtuunan ko iyon ng pansin. Mabuting magkaroon ng isang taong gaya niyan para magpaalala sa iyo. Mapapakinabangan ito sa gawain mo. Pero pakiramdam ko ay medyo napahiya ako. Kaya sinabi kong pagtutuunan ko ito ng pansin sa hinaharap. Kung hindi ay magkakaroon ng masamang impresyon ang mga tao sa akin. Pero medyo kulang ako sa larangang ito. Hindi ko maisaalang-alang ang ilang bagay. O kung maisaalang-alang ko man, hindi ko alam kung paano gawin ang mga ito. Kinalaunan, noong sinabi ito ni Wendy ng ilan pang beses, sinabi kong pagtutuunan ko ito ng pansin sa hinaharap. Pero ang talagang iniisip ko, palaging sinasabi ng lahat ng tao na may dinadala akong pasanin sa tungkulin ko. Pero may kritisismo si Wendy sa akin. Ano kayang isipin ng iba sa akin ngayon? Pakiramdam ko ay laging nagmamatsyag si Wendy sa mga isyu ko na mababa ang tingin niya sa akin. Kaya umiwas ako sa kanya. Minsan, kapag nag-uusap kami tungkol sa gawain at may binanggit akong ideya, direktang sasabihin ni Wendy na sa tingin niya ay hindi ito akma. Minsan, hindi angkop ang tono niya at nailalagay niya ako sa alanganin. Pakiramdam ko, masyado siyang agresibo at wala siyang pakialam sa dignidad ko. Pakiramdam ko, masama ang pagkatao niya at mahirap siyang pakisamahan. Sa ilang pagkakataon, sinubukan kong kausapin si Wendy o ayain siyang kumain kapag nasa telepono siya, pero hindi siya agad sumagot, na nakakumbinsi lalo sa akin na masama ang pagkatao niya at masyado siyang mahirap lapitan. Kaya nabawasan pa lalo ang kagustuhan kong makipag-usap sa kanya. Mas naging madali sa akin ang makaparehang dalawang ibang kapatid. Naramdaman ko na mataas ang tingin nila sa akin kapag pinag-uusapan namin ang gawain o ang kasalukuyan naming kalagayan at magalang nila akong kinakausap. Kapag nagkakaroon sila ng mga isyu, madalas silang lumalapit sa akin para humingi ng payo at madalang nilang pansinin ang mga isyu ko. Panatag ako tuwing nakikipag-usap ako sa kanila o nagtatalakay kami ng gawain. Sa lalo kong pakikipag-usap sa kanila, mas naramdaman kong mahirap pakisamahan si Wendy. Lumayo na lang ako sa kanya hanggat maaari. Ang totoo, nadama ko na handang makipagtulungan si Wendy sa akin. Hinahanap niya ako para pag-usapan ang mga bagay-bagay, pero pabasta-basta lang akong sumasagot. At hindi ko talaga gustong maging malapit sa kanya dahil pakiramdam ko ay masama ang pagkatao niya. Minsan, nagkakaroon ako ng ilang masasamang kaisipan. Mas mabuti kung hindi kasama si Wendy sa grupo namin para walang papansin sa mga kapintasan ko. Ganyan din ako dati. Gusto kong maging maamo at masunurin ang lahat ng tao sa akin.
At ayaw ko ng mga taong prangkang magsalita at lagi akong binibigyan ng mga mungkahi. Naaalala ko isang beses, habang may taunang halalan ng leader sa iglesia. Sinubaybayan ko ang mga resulta ni Wendy sa halalan. Naisip ko, imposibleng mahalal siya dahil sa masama niyang pagkatao. Pero ikinagulat ko na sinabi ng lahat na nagdala siya ng pasanin sa tungkulin niya at napaka-responsable niya. Walang sino mang nagsabi na mayroon siyang anumang lantad na problema sa pagkatao niya. Sinabi rin ng nakakataas na pamunuan na si Wendy ay isang tamang tao. Nalito ako ng labis. Ibig sabihin, walang nakakilatis kay Wendy. Napakayabang niya at gustong-gusto niyang ilantad ang mga kahinaan ng ibang tao. Malilinaw na sinyalis ng masamang pagkatao. Ayaw ko talaga makapareha siyang muli. Pero nang lumabas ang mga resulta, pareho kaming nahalal bilang leader. Bumigat ang pakiramdam ko nang maisip ko kung paanong kailangan ko makapareha si Wendy sa hinaharap. Pagkatapos niyon, madalang ko nang hanapin si Wendy para pag-usapan ng gawain. Madalas, si Wendy ang pumupunta sa akin at ipinagpapaliban ko ang mga pulong hanggat maaari. Makikipagtalakayan lang ako sa kanya kapag hindi ko na yun pwedeng ipagpaliban pa at ayaw ko magtapat sa kanya at sabihin ko ano ang nasa puso ko. Naapektuhan siguro niyan ang gawain mo. Oo. Isang beses, may iniulat na isyu ang dalawang kapatid tungkol kay Wendy. Sabi nila, madalang siyang magbahagi tungkol sa buhay pagpasok at mukhang mas pinagtutuunan niya ang gawain. Napagtanto ko na simula noong makapareha ko si Wendy, madalang siya magsalita tungkol sa buhay pagpasok at hindi siya maagap na nagbabahagi sa mga pagtitipon. Nang hindi sinusubukang unawain ang aktwal niyang sitwasyon o makipagbahaginan sa kanya, agad kong binanggit ang isyong ito sa dalawang diakono. Sa panlabas, mukhang tinatalakay ko lang ang isyu niya. Pero ang totoo, ang sinasabi ko talaga ay, leader sa iglesia si Wendy at kung pagtutuunan niya lang ang gawain at hindi bibigyang diin ang pagbabahagi ng katotohanan para lutasin ang mga isyu, hindi siya nababagay sa tungkulin. Umaayon ba sa prinsipyo ang sabihin na ang isang tao ay hindi bagay maging leader batay sa isang hiwalay na insidente? Noong panahong iyon, nagsasalita ako para sa mga pribado kong layunin. Sumang-ayon ang mga diakono sa akin na hindi pinapahalagahan ni Wendy ang buhay pagpasok at hindi siya nababagay na maging leader sa iglesia. Sinabi ko rin sa kanila, medyo dominante si Wendy at hindi niya isinasaalang-alang ang damdamin ng ibang tao kapag nagsasalita siya na pwedeng makapigil sa iba. Sa sandaling sabihin ko iyon, sumabad ang isa pang kapatid para sabihin na kamakailan ibinanggit ni Wendy ang mga pagkukulang niya at medyo hindi siya naging komportable. Lalo nitong pinatunayan sa akin na may problema si Wendy sa pagkatao niya. Pagkatapos, sinabi ko, may masamang pagkatao si Wendy at medyo mahirap lapitan. At nagbanggit ako ng ilang halimbawa para sa kanila. Kahit na may kaunti akong pagkakasalang nadama habang sinasabi ko ito, nang maisip ko kung paano ako napigilan ni Wendy, na siguro ko na may problema sa kanya. Pagkatapos nilang marinig ang sinabi ko, sumang-ayon din ang dalawang diakono na may masamang pagkatao si Wendy. Pribado rin nilang pinupuna si Wendy gaya ko. At kapag nagkakaroon kami ng mga online na pagtitipon, nagpapadala kami ng mga mensahe sa isa't isa habang nagbabahagi si Wendy. Sinasabi kong gaano kababa ang buhay pagpasok at pagbabahagi niya. Isang beses, nakipag-usap sa akin ang isang diakono at ang isa pang kapatid tungkol sa kasalukuyan kong kalagayan. Nang kumustahin nila ang pakikipagtulungan ko kay Wendy, sinabi ko, medyo dominante siya. Hindi angkop ang tono niya at minsan hindi niya ako pinapansin kapag kinakausap ko siya. Mukha siyang mahirap lapitan at pakiramdam ko ay napipigilan niya ako. Noong panahong iyon, walang pagkilatis sa akin ng dalawang kapatid. At sinabi nilang tatanungin nila ang nakakataas na leader. Total, dahil leader sa iglesia si Wendy, makaka-impluwensya sa gawain ng iglesia ang anumang problema niya.
Pagkatapos kong marinig iyon, naisip ko, kung papalitan siya ng nakakataas na leader, hindi ko na siya kailangang makapareha. Nung sumunod na araw, nagkaroon kami ng pulong sa nakakataas na leader at marami akong binanggit na issue ni Wendy. Nabanggit ko ang mababa niyang buhay pagpasok at pagkatao at kung paano ko nadama na napigilan niya ako. Nagdagdag din ng sarili nilang mga komento ang dalawa pang kapatid. Medyo nagulat ang nakakataas na leader nang marinig ang lahat ng iyon. Sinabi niya na pamilyar siya kay Wendy at hindi niya napagtando na ganoon ito. Pinangako niyang susuriin niya na mas malalim ang usaping ito. Anong nangyari pagkatapos niyon? Oo nga. Ilang araw lang ang nakalipas. Sinabihan ako ng nakakataas na leader na batay sa paraan ng pagharap ko kay Wendy, kung paano ko siya pinagkaisahan, patagong sinubukang siraan, hinusgahan, at kung paanong hindi naging positibo ang papel ko, malinaw na masama ang pagkatao ko. Hindi ako karapat-dapat linangin at ayon sa prinsipyo, dapat akong palitan. Nagulat ako. Hindi ko kailanman naisip na ganoon ang kalalabasan ng mga bagay-bagay. Pinagkakaisahan, patagong sinisiraan, hinusgahan, masamang pagkatao, hindi karapat-dapat linangin. Tinamaan ako ng mga paglalarawang ito na parang isang toneladang bloke. Hindi ako makapaniwala rito, lalong hindi ako handang tanggapin ito. Hindi ko lang maunawaan. Simula pa noong bata ako, palaging mabuti ang iniisip sa akin ng iba. Paano nangyari na ngayon ay sinabi niyang may masama akong pagkatao? Mali ba ang pagkarinig ko sa kanya? Ang prosesong iyon ng pagkalantad at pagkahimay ay parang bangungot at labis akong nagdusa. Pagkatapos akong mapalitan, ayaw kong harapin ang nangyari. Hindi ko matanggap ang kritisismong iyon sa pagkatao ko. Hindi ko naisip na ganong uri ako ng tao. At hindi man lang ako nag-abalang pagnilayan ang sarili ko. Noong tinalakay ko ang pagpalit sa akin, hindi ko binanggit ang seryosong kalikasan ng sitwasyon ko. Sinabi ko na palaging sinasabi ng mga tao na may mabuting pagkatao ako, na mabait at maunawain ako. Ang ibig kong sabihin, aksidente lang ang lahat ng ito at hindi sumasalamin sa tunay kong kalikasan. Pagkatapos na yon, sa ilang pagkakataon, inisip ng leader ko na atasan ako ng isang mahalagang tungkulin. Pero sa huli ay nagpasya siya na hindi iyon ituloy dahil sa masama kong pagkatao. Pinasamahan nito ang loob ko at tumatangis akong nagsumamo sa Diyos. O Diyos, wala na ba talagang pagliligtas sa akin? Ganoon na ba talaga kasama ang pagkatao ko? Pakiusap, gabayan mo ako para makilala ko ang sarili ko. Handa akong magnilay. Amen. Amen. Pagkatapos kong manalangin, nakita ko ang talatang ito ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa aling mga bagay ng inyong pang-araw-araw na buhay, kayo mayroong may takot sa Diyos na puso, at sa aling mga bagay kayo walang may takot sa Diyos na puso. Nagagawa mo bang kamuhian ng isang tao kapag napapasama niya ang loob mo o naaapektuhan ang iyong mga interes? At kapag kinamumuhian mo ang isang tao, kaya mo bang parusahan siya at maghiganti? Oo. Kung gayon, lubha kang nakakatakot. Kung wala kang may takot sa Diyos na puso at nakagagawa ng masasamang bagay, kung gayon, napakalubha nitong masamang disposisyon mo. Ang pagmamahal at pagkamuhi ay mga bagay na dapat taglayin ng normal na pagkatao, ngunit kailangan mong makita ng malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong minamahal at ng iyong kinamumuhian. Sa puso mo, dapat mong mahalin ang Diyos, mahalin ang katotohanan, mahalin ang mga positibong bagay, at mahalin ang iyong mga kapatid. Samantalang dapat mong kamuhian si Satanas at ang mga diablo, kamuhian ang mga negatibong bagay,
kamuhian ang mga antikristo, at kamuhian ang masasamang tao. Kung nagagawa mong pigilan at gantihan ang iyong mga kapatid dahil sa galit, lubhang nakakatakot iyan at iyan ang disposisyon ng isang masamang tao. Ang ilang tao ay mayroon lamang kapuot-puot na mga saloobin at ideya. Masasamang ideya, pero hinding-hindi sila gagawa ng anumang masama. Hindi masasamang tao ang mga ito dahil kapag may nangyayari, nagagawa nilang hanapin ang katotohanan at binibigyang pansin nila ang mga prinsipyo sa kung paano sila umasal at humarap sa mga bagay-bagay. Kapag nakikipag-ugnayan sa iba, hindi sila humihingi sa mga ito ng labis sa nararapat. Kung nakakasundo nila ng maayos ang tao, patuloy silang makikipag-ugnayan dito. Kung hindi nila nakakasundo, hindi sila makikipag-ugnayan. Halos hindi ito nakakaapekto sa pagganap ng kanilang tungkulin o sa kanilang buhay pagpasok. Ang Diyos ay nasa puso nila at sila ay may takot sa Diyos na puso. Ayaw nilang magkasala sa Diyos at natatakot silang gawin iyon. Bagamat maaaring magkimkim ang mga taong ito ng ilang maling saloobin at ideya, nagagawa nilang maghimagsik at abandonahin ang mga iyon. Nakakapagpigil sila sa kanilang mga kilos at hindi bumibigkas ng isang salita na hindi naaangkop o nagkakasala sa Diyos. Ang isang taong nagsasalita at kumikilos sa ganitong paraan ay isang taong mayroong mga prinsipyo at nagsasagawa ng katotohanan. Ang iyong personalidad ay maaaring hindi tugma sa personalidad ng ibang tao at maaaring ayaw mo sa kanya, ngunit kapag kasama mo siyang gumagawa, nananatili kang walang pinapanigan at hindi mo ibubunton ang mga pagkadismaya mo sa paggawa ng iyong tungkulin o ilalabas ang mga pagkadismaya mo sa mga interes ng pamilya ng Diyos. Mapapangasiwaan mo ang mga bagay-bagay ayon sa mga prinsipyo. Ano ang ipinamamalas nito? Ito ay isang pagpapamalas ng pagkakaroon ng may takot sa Diyos na puso. Kung mayroon kang higit pa riyan, kapag nakita mo na may ilang kakulangan o kahinaan ang ibang tao, kahit na napasama niya ang loob mo o nagkaroon siya ng pagkiling laban sa iyo, may kakayahan ka pa ring tratuhin siya ng tama at mapagmahal siyang tulungan. Ang ibig sabihin nito ay may pagmamahal ka, na ikaw ay isang taong nagtataglay ng pagkatao, na ikaw ay isang taong mabait at kayang magsagawa ng katotohanan, na ikaw ay isang matapat na taong nagtataglay ng mga katotohanang realidad, at na ikaw ay isang taong may takot sa Diyos na puso. Kung maliit pa rin ang iyong tayog, ngunit mayroon kang kahandaan at handa kang magpunyagi para sa katotohanan at magsikap gawin ang mga bagay-bagay ayon sa prinsipyo at nagagawa mong harapin ang mga bagay-bagay at pakitunguhan ang iba ng may prinsipyo, maituturing din ito na pagkakaroon ng may takot sa Diyos na puso kahit papaano. Pinakabatayan ito. Kung hindi mo man lang magawang makamit ito at hindi magawang mapigilan ang sarili, nasa malaking panganib ka at talagang nakatatakot. Kung ikaw ay mabigyan ng posisyon, maparurusahan mo ang mga tao at mapahihirapan sila. Malamang na magiging antikristo ka sa anumang sandali. Amen. Sa mga salita ng Diyos, natutunan ko na ang mga taong may takot sa Diyos na puso ay hindi magsasalita o kikilos ng walang kabuluhan. Kahit na banta ang ibang tao sa mga interes nila, hindi sila aatake o magtatakwil ng mga tao sa takot na salungatin ng Diyos. Walang lugar ang Diyos sa puso ng mga taong walang takot sa Kanya. Kaya ginagawa at sinasabi nila kung anong nais nila. Pinaparusahan at ginagantihan nila ang sinumang banta sa mga interes nila. Oo. Sinasabi ng Diyos na ito ang disposisyon ng isang masamang tao. Talagang masakit ang pariralang ang disposisyon ng isang masamang tao.
at napuno ang isip ko ng bawat eksena ng pakikisalamuha ko kay Wendy. Medyo prangka siyang magsalita at madalas niya akong binibigyan ng ilang payo at tinutukoy ang mga pagkukulang ko sa tungkulin ko. Dahil dito, pakiramdam ko ay napahiya ako. Kaya pakiramdam ko ay may mababang pagkatao si Wendy at mahirap siyang pakisamahan. Minsan, kapag hindi agad sumasagot si Wendy kapag kinakausap ko siya, mas nakukumbinsi akong may mababa siyang pagkatao at lalo ko siyang hindi nagugustuhan. Nang may marinig akong nagsabi na hindi siya nagtutuon sa buhay pagpasok, hindi ko tiningnan ang konteksto at hindi ko inisip ang karaniwan niyang pag-uugali. At sinamantala ko lang ang pagkakataon para sabihin ito sa mga kapareha ko. Sinabi ko sa kanila na nakatuon lang si Wendy sa gawain at hindi sa buhay pagpasok. Kaya hindi siya akma na maglingkod bilang isang leader. Gusto kong maging kakampi sila para ihiwalay si Wendy. Sa pag-alala ko nito ngayon, dumaranas si Wendy noon ng matinding pressure bilang tagapangasiwa ng gawain ng ebanghelyo ng iglesia. Marami siyang gawain kailangang subaybayan at minsan ay nababagabag siya kapag may mga issue sa gawain at wala silang nakuhang resulta. Ang pakikipag-usap lamang tungkol sa gawain at hindi pagtuon sa pagbabahagi ng mga katotohanang prinsipyo ay isang paglihis sa tungkulin niya. Hindi yun nangangahulugan na hindi siya angkop sa tungkulin. Oo. Pero hinusgahan ko si Wendy dahil layunin ko na mapalitan siya para hindi ko na siya kailangang makapareha. Hindi ba't sinusubukan ko siyang parusahan? Higit pa rito, paminsan-minsan ay sinusumpong ang lahat ng tao. Sino bang kaya maging masaya sa lahat ng oras? Kung tutuusin, abala si Wendy sa gawain kaya normal na wala siyang panahong bigyan ako ng atensyon. Madali namang unawain yun. Oo. Pero pinalaki ko ang katunayang hindi niya ako pinansin. At ipinagpalagay ko na may mababa siyang pagkatao at masyadong mahirap lapitan. Hindi ito umaayon sa realidad. Bigit mata ko siyang binigyan ng di makatwirang bansag at kinundi na. Ikinalat ko rin ang mga ideyang ito sa ibang kapatid, kaya nagkaroon sila ng patinding pagkiling laban kay Wendy. At sumunod sila sa akin, sa panghuhusga sa kanya kapag nakatalikod siya. At tumigil sila sa pagtuon sa mga tungkulin nila. Marahil ay napakasama ng disposisyon ko para makagawa ng mga ganoong bagay. Noong banta sa mga interes at reputasyon ko ang mga kilos at pananalita ni Wendy, kinundi na, inatake at ginantihan ko siya. Nakita ko na wala akong nikatiting na takot sa Diyos sa puso ko. Bilang isang leader ng iglesia, hindi lang ako nabigong makapareha na mabuti ang mga kapatid ko at gumawa ng tungkulin ko ayon sa prinsipyo. Ako pa ang namuno sa paggawa ng masama at ginambala ko ang gawain ng iglesia. Hindi talaga ako karapat-dapat na gumawa ng ganito kahalagang tungkulin. Dati, inisip ko na may dakila akong pagkatao, na mabait at maunawain ako. Pero iyon ay dahil lang walang ibang taong nagbabanta sa mga interes ko. Sa sandaling mangyari iyon, naisiwalat ang masama kong kalikasan at nagawa kong manghusga, umatake at gumanti sa mga tao. Sa pagkatanto nito ko lang nakita na may mababang pagkatao ako. Dahil sa pagiging matuwid ng Diyos ay pinalitan ako. Karapat-dapat sa akin ang kapalarang iyon. Pero paano ka nagsagawa pagkatapos niyon? Oo nga. Nagtapat ako sa mga kapatid ko. Hinimay ko ang mga layunin sa likod ng mga kilos ko at ibinahagi ko ang mga napagnilayan at nalaman ko tungkol sa sarili ko. Pinatibay ng mga kapatid ang loob ko. Sinabi nila, pwede kang magkaroon ng pagkakilala sa sarili sa pamamagitan ng mapalitan. Mabuting bagay ito. Marahil naging mas malinaw na magsagawa ng ganoon. Nagkaroon ako ng ilang kaalaman tungkol sa sarili ko sa pamamagitan ng karanasang iyan. At hindi ako gaanong nalumbay. Natanggap ko rin na maisiwalat hanggang sa isang antas. Salamat sa Diyos. Nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, talagang nakagawa ako ng kasamaan. Mula ngayon, handa na akong magsisi. Amen. Amen. Pagkatapos niyon,
Kapag nagpapakita ako ng tiwaling disposisyon ko kapag nakikisalamuha sa iba, nananalangin ako sa Diyos, nagninilay sa sarili, at nagtutuon sa maayos ng pakikipagtulungan sa iba. Nagsimula na rin akong mas masigasig na maghanap sa tungkulin ko at pakiramdam ko ay puno at sagana ang mga araw ko. Pagkatapos lang ng ilang araw, lumapit sa akin ang nakakataas kong leader at sinabi niya na noon ay masyado akong mayabang, hindi ako tumatanggap ng payo ng ibang tao, at hindi ko tinatrato ang mga tao ng ayon sa prinsipyo. Pero pagkatapos kong mapalitan, natutunan kong pagnilayan at kilalanin ang sarili ko. Kaya sumang-ayon ang lahat na hayaan akong bumalik sa tungkulin ko bilang leader. Nagulat talaga ako nang marinig ko ito. Di ko kailanman inakala na mabibigyan ako ng isa pang pagkakataon na maglingkod bilang leader. Hindi ko maipahayag kung gaano ako naantig at napuno ako ng pasasalamat sa Diyos. Kasabay nito, talagang nagsisi ako sa lahat ng nagawa ko dati. Nanalangin ako sa Diyos sa puso ko at nagpasya akong magsisi na hindi na ulitin ang mga mali ko dati na maging maayos na kapareha ng iba at ibigay ang puso ko sa tungkulin ko. Salamat sa Diyos. Kinalaunan, pinagnilayan ko uli ang sarili ko. Bakit ba hindi ko mabitawan ang pagkiling ko laban kay Wendy dati at hinusgahan ko pa siya sa likuran niya at siniraan ko siya? Isang beses sa devotional, may nakita akong talata ng mga salita ng Diyos na nagsabing, una sa lahat, pagdating sa usapin ng pagkakapungos, hindi ito kayang tanggapin ng mga antikristo. At may mga dahilan kung bakit hindi nila ito matanggap. Ang pangunahing dahilan ay na kapag pinupungusan sila, pakiramdam nila ay napahiya sila. Nawala ng reputasyon, katayuan at dignidad na naiwan silang wala ng mukhang maihaharap sa lahat ng tao. May epekto sa puso nila ang mga bagay na ito, kaya't nahihirapan silang tanggapin ang pagkakapungos at pakiramdam nila ang sinumang pumupungos sa kanila ay pinupuntirya sila at kaaway nila. Ito ang mentalidad ng mga antikristo kapag pinupungusan sila. Makakasiguro ka rito. Sa katunayan, sa pagpupungos lubusang nabubunyag, kung kaya bang tanggapin ng isang tao ang katotohanan at kung tunay ba siyang makakapagbasakop. Ang matinding paglaban ng mga antikristo sa pagkakapungos ay sapat na para maipakita na tutol sila sa katotohanan at hindi nila ito tinatanggap kahit kaunti. Ito, kung gayon, ang pinakabuod ng problema. Hindi ang kanilang pride ang pinakabuod ng usapin. Ang hindi pagtanggap sa katotohanan ang diwa ng problema. Kapag pinupungusan sila, iginigiit ng mga antikristo na gawin ito ng may magandang tono at ugali. Kung seryoso ang tono ng pumupungos at mahigpit ang saloobin nito, lalaban at magiging suwail ang isang antikristo at magagalit siya dahil sa kahihiyan. Hindi niya iniisip kung tama ba ang inilalantad sa kanya o kung katunayan ba ito. At hindi rin siya nagninilay-nilay kung saan siya nagkamali o kung dapat ba niyang tanggapin ang katotohanan. Ang iniisip lang niya ay kung nasaktan ba ang kanyang banidad at pride. Ganap na hindi kayang kilalanin ng mga antikristo na ang pagpupungos ay nakakatulong, mapagmahal, at nakapagliligtas sa mga tao. Nakapakipakinabang ang mga ito sa mga tao. Ni hindi nila ito makita. Hindi ba't medyo wala silang pagkilatis at katwiran? Kung gayon, kapag napupungusan, anong disposisyon ang ibinubunyag ng isang antikristo? Walang duda na disposisyon ito ng pagtutol sa katotohanan, pati na rin ang kayabangan at pagiging mapagmatigas. Ibinubunyag nito na pagtutol sa katotohanan at pagkamuhi rito ang kalikasang diwa ng mga antikristo. Amen. Ibinubunyag ng Diyos kung paanong labis na inaalala ng mga antikristo ang pagprotekta sa katayuan at reputasyon nila. At kapag nahaharap sa pagpupungos, talagang hindi nila pinagninilayan at kinikilala ang mga sarili nila. Sa halip ay lumalaban at tumatanggi sila at iniisip nilang pinag-iinitan sila ng ibang tao.
Inaatake pa nga nila at ginagantihan ang mga tao. Ang lahat ng pag-uugaling ito ay pagpapakita ng mga disposisyon nila na tutol at namumuhi sa katotohanan. Nang gamitin ko ang pagbubunyag ng mga salita ng Diyos sa sitwasyon ko, nakita ko na ang pangusga, paninira, pang-aatake, at paghihiganti ko kay Wendy ay lahat pagpapakita ng antikristong disposisyon ko. Nang makapareha ko si Wendy, madalas niya akong bigyan ng payo at tukuyin ang mga pagkukulang ko, pero hindi niya ako pinupungos. Hindi ko pinagnilayan kung tama ba ang sinabi ni Wendy sa akin, kung mali ba ang ginawa ko, o kung ano ba ang matututunan ko sa mga sinabi niya. Sa halip, palagi ko lang siyang tinitingnan ng masama. Iniisip kong pinag-iinitan niya ako at minamaliit. Naisip ko pa ngang may mababa siyang pagkatao. Hindi ko man lang nakilatis ang sarili kong mga isyu. Noong panahong iyon, naglilingkod ako bilang leader ng iglesia at tinahati ko rin ang oras ko sa pangangasiwa ng mga pangkalahatang gawain. Pero dahil naramdaman ko na hindi ako mahusay sa mga pangkalahatang gawain, hindi na ako nag-abalang mamahala o magtanong tungkol sa gawaing iyon, ni humingi ng tulong sa ibang mahusay sa larangang iyon. Nabigo akong gumawa ng praktikal na gawain. Tama si Wendy na banggitin ito. Oo. Noong binabanggit ni Wendy ang mga paglihis sa gawain ko at nagbibigay siya ng ilang mungkahi, tinutulungan niya akong bumuti. Oo. Pero isinaalang-alang ko lang ang reputasyon at katayuan ko. At nadama ko na kini-question niya ang mga kakayahan ko. Pinersonal ko pa nga ang mga paalala at pagtulong niya. At hinangad ko pa siyang gantihan sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang taong kakampi sa akin. At paghikayat sa mga tao na husgahan at itakwil si Wendy kasama ko. Lahat ng ito ay nakapinsala kay Wendy. Lumikha din ito ng isang kalagayan ng hindi pagkakasundo na pumigil sa lahat na makatuon sa tungkulin nila at nagambala ang gawain ng iglesia. Hindi ba't ginagampanan ko lang ang papel ni Satanas? Tunay na dapat akong sumpain at parusahan. Inisip ko ang mga taong gumagawa ng masama at mga antikristo na pinaalis sa iglesia. Sila ay tumutol at namuhi sa katotohanan. Bigo silang tanggapin ang mga sitwasyon mula sa Diyos at tinutukan lang nila ang mga taong nagbabanta sa mga interes nila. Iniisip na pinag-iinitan sila ng mga taong iyon at lubha nilang sinusuri ang mga kilos ng mga iyon. Bigo talaga silang magnilay at makilala ang sarili nila kapag madalas silang pinaalalahanan, tinutulungan, o pinupungos ng iba. Bukod pa roon, namuhi sila sa sinumang sumubok na itama sila. At inatake at itinakwil nila ang mga ito. Ginugulo ang mga nasa paligid nila. Ginagambala ang gawain ng iglesia at sa huli ay gumagawa ng napakaraming kasamaan kaya pinaalis sila. Lahat ng ito ay mga kinahinatnan ng hindi pagtanggap at ng pagtutol sa katotohanan. Nakuha nila kung anong nararapat sa kanila. Oo nga. Sa mga katangiang ito, hindi ba kumikilos lang ako gaya ng isang taong gumagawa ng masama at ng isang antikristo? Napagtanto ko na tunay akong tiwali at may mababang pagkatao. Takot na takot ako. Nasa napakadelikado akong sitwasyon. At kung hindi ako magsisisi, ay kasusuklaman ako ng Diyos at ititiwalag ako. Kinailangan kong samantalahin ang pagkakataon para magsisi at magawa ang lahat na makakaya ko para hangarin ang katotohanan. Harapin ang mga sitwasyon ng may pusong may takot sa Diyos, hanapin ang katotohanan, pagnilayan at kilalanin ang sarili, maging maingat sa pagsasalita ko, at magtakda ng mabubuting layunin sa mga pakikisalamuha ko. Lumapit ako sa Diyos sa panalangin at sinabi ko na titigil na akong kumilos gaya ng dati at handa akong tanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos at tunay na magsisi. Amen. Dati, inisip ko na ang paglaban ko sa pagbabahagi at payo ng mga tao at pagkakaroon ng mga pagkiling ay mga sintomas lang na hindi ko sila nakakasundo. Pero ngayon, napagtanto ko na nasa katunayan, ito ay pagkabigo na tanggapin ang katotohanan at isang pagpapakita ng satanikong disposisyon na tutol sa katotohanan. Oo,
Talagang seryosong bagay ito. Isang bagay na kailangan talaga nating kilalanin at lutasin. Kalaunan, may nakita pa akong talata ng mga salita ng Diyos na nakatulong sa aking maunawaan kung paano husgahan ang pagkatao ng isang tao at kung paano tratuhin ang mga taong prangkang magsalita at nagbibigay ng payo. Sabi ng makapangyarihang Diyos, dapat kang maging malapit sa mga taong kayang makipag-usap ng totoo sa iyo. Ang pagkakaroon ng mga taong tulad nito sa tabi mo ay lubos na malaking kapakinabangan sa iyo. Sa partikular, ang pagkakaroon ng gayong mabubuting tao sa paligid mo, tulad ng mga iyon na kapag natutuklasan nila ang isang problema sa iyo, ay may lakas ng loob na sawayin ka at ilantad ka, mapipigilan kang maligaw ng landas. Wala silang pakialam kung ano ang iyong katayuan at sa sandaling matuklasan nilang gumawa ka ng isang bagay na labag sa mga katotohanang prinsipyo, sasawayin at ilalantad ka nila kung kinakailangan. Ang gayong mga tao lang ang matutuwid na tao, mga taong may pagpapahalaga sa katarungan, at gaano ka man nila ilantad at sawayin, ang lahat ng ito ay tulong sa iyo, at ang lahat ng ito ay tungkol sa pangangasiwa sa iyo at pagtulak sa iyo pasulong. Dapat kang mapalapit sa gayong mga tao. Ang pagkakaroon ng mga gayong tao sa tabi mo, tumutulong sa iyo, magiging mas ligtas ka. Ganito ang pagkakaroon ng proteksyon ng Diyos. Ang pagkakaroon ng mga taong nakauunawa sa katotohanan at nagtataguyod ng mga prinsipyo sa tabi mo araw-araw na nangangasiwa sa iyo ay lubhang kapaki-pakinabang sa paggawa mo ng iyong tungkulin at gawain ng maayos. Kapag gumawa ka ng bagay na labag sa mga prinsipyo, ilalantad ka nila, magbibigay sila ng mga opinyon sa iyong mga issue, at tutukuyin nila ang iyong mga problema at pagkakamali ng diretsahan at tapat. Hindi ka nila susubukang tulungang mapanatili ang iyong reputasyon at hindi ka nila bibigyan ng pagkakataong maiwasan ang kahihiyan sa harap ng maraming tao. Paano mo dapat tratuhin ang gayong mga tao? Dapat mo ba silang parusahan o maging malapit sa kanila? Maging malapit sa kanila. Tama iyan. Dapat mong buksan ang iyong puso at makipagbahaginan sa kanila. Sabihin mo, tama ang isyong mayroon ako na tinukoy mo sa akin. Noong panahong iyon, puno ako ng banidad at pag-iisip tungkol sa katayuan. Naramdaman kong naging leader ako sa loob ng maraming taon, subalit bukod sa hindi mo man lang sinubukan na tulungan akong mapanatili ang aking reputasyon, tinukoy mo rin ang mga problema ko sa harap ng napakaraming tao, kaya't hindi ko matanggap ito. Subalit ngayon, nakikita ko na talagang salungat ang ginawa ko sa mga prinsipyo at sa katotohanan at na hindi ko dapat ginawa iyon. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng posisyon ng leader? Hindi ba tungkulin ko lang ito? Lahat tayo ay gumagawa ng ating tungkulin at lahat tayo ay pantay-pantay ng katayuan. Ang pinagkaiba lang ay nagpapasan ako ng medyo mas maraming responsibilidad, iyon lang. Kung may matutuklasan kang anumang problema sa hinaharap, sabihin mo kung ano ang dapat mong sabihin at hindi tayo magkakasamaan ng loob. Kung magkaiba tayo sa ating pagkaarok sa katotohanan, maaari tayong magbahaginan ng magkasama. Sa sambahayan ng Diyos at sa harap ng Diyos at ng katotohanan, dapat tayong magkaisa, hindi magkakahiwalay. Ito ay isang saloobin ng pagsasagawa at pagmamahal sa katotohanan. Ano ang dapat mong gawin kung gusto mong iwasan ang landas ng isang antikristo? Dapat kang magkusang maging malapit sa mga taong nagmamahal sa katotohanan, mga taong matuwid, maging malapit sa mga taong kayang tukuyin ang iyong mga issue, na kayang magsalita ng totoo at sawayin ka kapag natutuklasan nila ang iyong mga problema, at lalo na sa mga taong kaya kang pungusan kapag natutuklasan nila ang iyong mga problema.
Ito ang mga taong pinakakapakipakinabang sa iyo at dapat mo silang pahalagahan. Kung ibubukod at aalisin mo ang gayong mabubuting tao, mawawala sa iyo ang proteksyon ng Diyos at unti-unting darating sa iyo ang sakuna. Sa pagiging malapit sa mabubuting tao at mga taong nakauunawa sa katotohanan, magkakaroon ka ng kapayapaan at kagalakan at maiiwasan mo ang sakuna. Sa pagiging malapit mo sa mga taong ubod ng sama, mga walang hiyang tao at mga taong nambubola sa iyo, manganganib ka. Hindi ka lang madaling malilinlang at maluloko, kundi maaari pang dumating sa iyo ang sakuna anumang oras. Dapat malaman mo kung anong uri ng tao ang pinakamagiging kapakipakinabang sa iyo. Ang mga ito ay iyong makapagbibigay ng babala sa iyo kapag may ginagawa kang mali o kapag dinadakila at pinatototohanan mo ang iyong sarili at nililigaw ang iba na maaaring maging pinakakapakipakinabang sa iyo. Ang pagiging malapit sa gayong mga tao ang tamang landas na dapat tahaking. Amen. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang mga taong may pagpapahalaga sa katarungan at nagtataguyod ng katotohanang prinsipyo ay kayang tukuyin kapag may mga isyo o pagkukulang ang mga kapatid nila at kaya nilang magpungos, magsiwalat at maghimay ng mga tao kapag nilalabag ng mga ito ang mga prinsipyo sa mga kilos nila. Ang mga ganitong tao ay may mabuting pagkatao at dapat ko silang lapitan. Oo. Kung sa panlabas ay mapagmahal ang isang tao, marunong makisama sa mga tao, hindi nagpapasama ng loob ni numan at gusto ng nakararami. Pero kapag may naobserbahan siyang nangyayari na hindi umaayon sa prinsipyo o nakakapinsala sa mga interes ng iglesia at pinili niyang protektahan ang mga relasyon niya at hindi siya tumitindig, hindi inilalantad at nilulutas ang problema, makasarili at mapanlin lang siya at hindi niya pinoprotektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Naisip ko kung paanong palagi kong hinusgahan ang pagkatao ng mga tao batay sa kung palakaibigan ba sila at sa kung nagsasalita ba sila sa paraang nagpapanatili ng dignidad ng mga tao. Pero hindi umaayon sa katotohanan ng paghusgang ito. Oo. Napagtanto ko na makatwiran lang na madalas natukuyin ni Wendy ang mga isyo at pagkukulang ko. Oo. Sa kabila ng katunayang direktang magsalita si Wendy, katotohanan ang sinabi niya at kaya niyang tukuyin ang mga isyo ko. Nakatulong ito sa akin na magampanan ang tungkulin ko at mapagbuti ang buhay pagpasok ko. Dapat, mas maglaan ako ng oras sa kanya at makinig sa mga mungkahi niya. Oo. Dati, gusto ko ang mga taong nambubola. Inisip ko na may mabuti silang pagkatao at hindi ako kailanman mapapahiya kapag kasama ko sila. Pero pagdating naman sa mga taong direktang magsalita at tumutukoy ng mga isyo ko, sinubukan kong lumayo sa kanila. Napakahangal ko. Oo. Walang pakialam ang mga tumatanggap ng katotohanan sa uri ng tono ng mga taong tumutukoy ng mga isyu nila. Hanggat may kaunting katotohanan ang sinasabi ng mga ito, tinatanggap nila ito. Ang paghahanap sa katotohanan at pagkatuto sa mga karanasan mo ang nagbibigay daan para bumuti ka. Oo. Pagkatapos niyon, humingi ako ng tawad kay Wendy. Alam kong hindi mababawi ang pinsalang idinulot ko sa kanya. Pero kung may pagkakataon uli akong makapareha siya, pahalagan ko ang pagkakataong iyon. Kinalaunan, nakapareha kong kapatid na si Leonard. May mabuting kakayahan si Leonard at talagang responsable sa tungkulin niya. Kapag nakita niya akong lumilihis sa tungkulin ko, ipapaalam niya ito sa akin sa harap ng iba. Noong una, kahit na pakiramdam ko ay medyo napahiya ako, natanggap ko ang kritisismo niya bilang aral mula sa Diyos. Pero, nang lumipas ang panahon at nagpatuloy ito, nagsimula akong medyo mainis. Minsan ay medyo nanunuya si Leonard sa kritisismo niya at hahanap siya ng mali sa gawain ko. Napahiya talaga ako, na para bang kilalang kilala niya ako at ayaw ko na siya makapareha. Inisip ko na masyado siya mayabang at hindi katanggap-tanggap ang tono ng boses niya. Ilang beses,
Habang tinatalakay ko ang pakikipagpareha ko sa iba, gusto kong siraan si Leonard. Pero bago pa man ako makapagsabi ng anuman ay napagtanto kong mali ako. Talagang marami akong mapapasok sa kritisismo ni Leonard. Oo. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Nagtakda ako ng mabubuting layunin at hinanap ko kung paano ko makakapareha si Leonard sa paraang naaayon sa layunin ng Diyos. Hindi ko pwedeng husgahan si Leonard ng may masasamang layunin. Oo. Kinalaunan, nakita ko ang isang talata ng mga salita ng Diyos na talagang nakatulong sa akin. Gusto kong basahin ito. Sige. Heto. Kapag nadiskubre mong may mali kang ginagawa o may pagbubunyag ka ng tiwaling disposisyon, kung nagagawa mo magtapat at makipag-usap sa mga tao, makakatulong ito sa mga nasa paligid mo para mabantayan ka nila. Talagang kailangang tumanggap ng pangangasiwa. Ngunit ang pinakamahalaga ay magdasal sa Diyos at umasa sa Kanya na isinasailalim ang iyong sarili sa palagiang pagsisiyasat. Lalo na kapag mali ang landas na natahak mo o nakagawa ka ng mali, o kapag akmang kikilos o magdidesisyon ka na ng mag-isa at binanggit ito ng isang tao sa malapit at binalaan ka, kailangan mong tanggapin iyon at magmadali kang pagnilayan ng iyong sarili at aminin ang iyong pagkakamali at itama iyon. Maaari nitong pigilan ka sa pagtahak sa landas ng mga antikristo. Kung may isang taong tumutulong at nagbababala sa iyo sa ganitong paraan, hindi ka ba pinoprotektahan ng hindi mo nalalaman? Pinoprotektahan ka. Iyan ang proteksyon mo. Amen. Amen. Pinaalala sa akin ng Diyos na ang pagkakaroon ng isang tao sa tabi ko na may pagpapahalaga sa katarungan at may kumpiyansa magsalita ng direkta at agad na ipaalam ang mga pagkukulang ko ay isang uri ng proteksyon na pipigilan ako niyo na maligaw at pagmamahal iyon ng Diyos. Ang tamang gawin ay ang tanggapin ng sitwasyon. Oo. Noong panahong iyon, nakontento na ako sa paggawa lang ng ilang di mahalagang gawain. Pero nabigo akong magbayad ng halaga sa paggawa ng anumang mahalagang gawain ng pagdidilig sa mga baguhan. Ginawa akong medyo mas pragmatiko sa tungkulin ko ng madalas na paalala sa akin ni Leonard. Marami rin akong nakamit mula sa mga landas ng pagsasagawang sinabi sa akin ni Leonard. Napagtanto ko na talagang mahalaga ang tulong at payo niya. Oo. Dahil ako ay walang taglay na katotohanan, may mga napakatiwaling disposisyon pa rin at pwedeng makagawa ng mali anumang oras. Ang presensya ni Leonard para subaybayan ako ay tunay na nagpapalakas sa akin at pumipigil sa akin gumawa ng maraming kasamaan. Nang mapagtanto ko ito, pakiramdam ko ay handa na akong lutasin ang mga paglihis sa tungkulin ko. At nagkaroon ako ng mas mabuting saloobin sa mga payo ni Leonard. Salamat sa Diyos. Pinadalhan ko siya ng mensahe na nagsabi, "Mula ngayon, ipaalam mo sa akin kung may mapansin kang anumang problema sa akin. Maaaring mapahiya ako ng kaunti, pero malaking tulong ito para sa akin." Mabuting paraan iyan ng pagsasagawa. Ngayong inaalala ko ito, maraming inilagay ang Diyos na ganitong tao sa tabi ko nitong mga nakaraang taon. Pero lagi ko silang gustong iwasan dahil iniisip kong mahirap silang pakisamahan. Ang totoo, hindi ako magaling humusga ng tao. Hindi ko alam kung paano suriin o tratuhin ang mga tao. Kaya hindi ko napansing nawalan ako ng mga pagkakataong matuto sa mga kapareha ko. Oo. Nang muling patnugutan ng Diyos ang sitwasyong ito, sa wakas ay naunawaan ko na ang layunin niya. Natrato ko ng iba ng may prinsipyo at mas malaya ang pakiramdam ko. Nagpasalamat ako sa Diyos sa puso ko. Salamat sa Diyos.